Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang may parada ni Taz ang kanyang sasakyan, napatingin siya kay Odie na nakaupo sa tabi niya. Napangiti siya nang makitang mahimbing pa rin itong natutulog. Mukhang pagod na pagod ang dalaga. Kanina kasi, bago sila umalis sa bahay ni Nagardo, nakipaglaro muna sila ng matagal sa kambal. Matapos niyang magpalipas ng gabi at halos buong araw sa bahay ng mga Suarez, tuluyan na ring bumalik ang kanyang lakas. Saka lamang siya pinayagang umalis ni na Odie at Gardo, lalo na ng kambal. Kapag nagsanib puwersa ang mga ito, talagang mahirap silang tanggihan. Sumama si Odie kay Taz pabalik sa condo unit nito upang kunin ang mga gamit niya. Bahagyang nalungkot si Taz sa ideyang iyon, ngunit alam niyang wala siyang karapatang pigilan ang dalaga at pakiusapang manatili sa kanyang bahay, lalo na't wala na roon ang kambal. Marahan niyang nyugyog ang balikat ni Odie. Ayaw sana niyang gambalain ang tulog nito, ngunit baka sumakit ang katawan nito sa ganoong posisyon. Odie, gumising ka na. Kung inaantok ka pa, doon ka na muna matulog sa loob ng bahay. Umungol si Odie bilang protesta. Napakaantok ko pa. Ayokong gumalaw. Kung talagang inaantok ka, maaari naman kitang buhatin. Napangiti si Odie ngunit hindi pa rin nagmulat ng mga mata. Parang napakatuksong pakinggan yan. Mahinang natawa si Taz. Bumaba siya ng sasakyan at umikot sa bahagi ng upuan ng pasahero. Binuksan niya ang pinto at maingat na binuhat si Odie palabas ng kotse. Hindi naman nagreklamo ang dalaga. Sa halip ay ipinulupot pa nito ang mga braso sa lig niya. Pagkatapos ay napabuntong hininga ito ng may kasiyahan at ipinatong ang ulo sa kanyang dibdib. Sinipa ni Taz ang pinto ng kotse upang maisara iyon, saka inayos ang pagkakabuhat niya kay Odie. Hindi niya maalis ang ngiti sa mga labi dahil sa kanilang posisyon. Gustong-gusto niya ang pakiramdam na napakalapit nito sa kanya. Hindi ko akalaing may pagka-spoiled ka rin pala, Odie, pabirong sabi ni Taz habang naglalakad papunta sa elevator sa ground floor. Pagod lang talaga ako, antok na sagot ni Odie. Kung nabibigatan ka na sa akin, pwede mo naman akong ibaba. Kaya kong maglakad kahit nakapikit. Hinding-hindi, tutol ni Taz habang bahagyang hinihigpitan ang pagkakayakap sa dalaga. Hindi ka mabigat. Matulog ka lang dyan. Mas lumawak pa ang ngiti ni Taz. Sa sandaling iyon ay para talagang sanggol si Odie sa kanyang paningin. At lalo niya itong gustong alagaan. Bigla siyang natigil sa pag-iisip nang maramdaman niyang may nakatingin sa kanya. Napatingin siya sa paligid ng parking lot, ngunit wala naman siyang nakitang ibang tao. Maging ang mga nakaparadang sasakyan ay tila walang laman. Sa huli ay inisip niyang baka guni-guni lamang niya iyon dahil gabi na. Pagdating ng elevator ay sumakay siya roon, buhat pa rin si Odie na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Hanggang sa ikasyam na palapag ay hindi niya ito ibinaba. Kahit nakakaramdam na siya ng bahagyang pangangalay, masaya pa rin siya. Bakit naman hindi? Literal na nasa kanyang mga bisig ang babaeng gusto niya. Ngunit kinailangan din niyang ibaba si Odie nang makarating sila sa harap ng unit niya dahil hindi niya mabubuksan ang pinto habang buhat ito. Nagkusang bumaba rin naman ang dalaga. Kung pagod ka pa, pwede namang bukas ka na lang umuwi, sabi ni Taz habang papasok sila sa condo unit. Baka nakakaabala na ako sa iyo. Hindi naman. Matulog ka muna. Bakit ba mukhang antok na antok ka? Hindi kasi ako natulog kagabi, pag-amin ni Odie habang umuupo sa sofa. Bakit? Ano ba ang ginawa mo? Tanong ni Taz na puno ng kuryosidad. Samantala, nirolyo niya ang manggas ng suot niyang polo hanggang sa siko habang naghahanda siyang magluto ng hapunan. Tinapos ko na ang materyales na kailangan mo para sa kwento namin ni Pluto, sagot ni Odie habang kinukuha mula sa bag ang isang lalagyan ng side. Iniabot niya iyon kay Taz. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang paglalakbay na sinabi ko sa iyo noon. Kaya nag-record na lamang ako ng video kagabi habang ikinukwento ko ang ilan pang mahahalagang pangyayari sa amin ni Pluto.
Hanggang sa mock wedding namin sa ospital na naging sikat sa internet. Sana ay sapat na ang mga materyales na iyon. Tinitigan ni Taz ang CD na hawak niya. Ang bahagi niyang negosyante ay natuwa dahil maaari na nilang simulan ang paggawa ng pelikula. Na-finalize na rin ng casting director ang mga artistang gaganap. Tumanggi si Oreo na idirekta ang pelikula dahil kaibigan nito si Odi, kaya kumuha na lamang siya ng ibang mahusay na direktor. Ngayong nasa kamay na niya ang materyales, maaari na niya itong ipasa sa kanyang creative team upang makapagsimula na sila sa pagsusulat ng script batay sa kwento ni Odi. Kung may kulang o may bahagi na magulo, tawagan mo na lang ako o kaya ay i-email, dugtong ni Odi. Magbabakasyon kasi ako kaya baka hindi muna tayo magkita ng ilang linggo. Malaki ang tiwala ko sa iyo, kaya alam kong hindi mo hahayaang lumayo ang kwento sa totoong nangyari sa amin ni Pluto. Sa dami ng sinabi ni Odi, iisa lamang ang malinaw na pumasok sa isip ni Taz. Aalis ka? Oo, pero hindi na sa malayong lugar. Doon na lang sa rest house namin sa Laguna. Naubusan na ako ng ideya para sa mga bagong disenyo ng clothing line ko, kaya naisip kong magpahinga muna. Baka sakaling bumalik ang inspirasyon ko. Mananatili ako roon ng ilang linggo. Napabuntong hininga si Taz. Parang nami-miss na niya agad si Odi. Ngunit mas mabuti na ring nasa Laguna lamang ito kaysa sa kung saan mang malayong lugar. Kailangan din talaga nitong magpahinga. Pero babalik ka naman, hindi ba? Tanong niya. Ngumiti si Odi. Oo naman. Magkikita pa rin tayo kapag bumalik ka, hindi ba? Bahagyang kumunot ang noo ni Odi. Taz, sabihin mo lang na magkikita pa rin tayo. Pakiusap. Naging seryoso ang mukha ng dalaga. Bakit, Taz? Bakit gusto mo pa rin akong makita kahit tapos na ang kasunduan natin? Dahil hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikitang tunay kang masaya. Mahinang natawa si Odi. Humiga ito patagilid sa sofa at ipinatong ang mga braso sa armrest bago ipinatong ang ulo roon. Hindi ko alam, Taz. Talagang hindi ko alam. Baka pareho na tayong maging abala pagbalik ko. Hindi ako magiging masyadong abala para makita ka. Gagawa ako ng oras, pangako niya. Tingnan na lang natin. Napabuntong hininga si Taz. Akala niya ay nabasag na niya ang malaking pader sa pagitan nila ni Odi. Ngunit wala namang nagsabing magiging madali ang pagpasok sa puso ng dalaga. Binalaan na siya ni Oreo. Mahirap kalaban ang mga alaala ng isang taong pumanaw na. Ngunit hindi siya susuko. Lumapit siya sa sofa at lumuhod sa isang tuhod. Marahan niyang hinawakan ang mukha ni Odi habang tinititigan ito ng mailambing. Napakalapit ng mukha nito sa kanya at kailangan niyang pigilan ang sarili na halikan ito. Bumalik ka agad kapag na-homesick ka roon. Umiti si Odi at nagmulat ng mga mata. Bakit naman ako maho-homesick? Doon ako lumaki. At nasa Pilipinas pa rin naman ako. Gusto ko lang sabihin na sana ay mamiss mo ako. Dahil sigurado akong mamimiss kita. Hinawakan ni Odi ang kamay ni Taz na nakahawak sa kanyang mukha. Naging malamlam ang mga mata nito. Malamang na mamimiss din kita, Taz. Hindi na napigilan ni Taz ang sarili. Marahan niyang hinalikan ang noo ng dalaga. Pagkatapos ay idinikit niya ang noo sa noo nito. Huwag mong sasabihin sa akin ang eksaktong address mo sa Laguna kahit pilitin kita. Baka puntahan kita at maistorbo ang pahinga mo. Mahinang natawa si Odi. Sige, hindi ko sasabihin. Isang linggo na ang lumipas ngunit hindi pa rin sinasagot ni Odi ang mga tawag, text at email ni Taz. Sa pagkakaalam niya ay hindi pa ito umaalis papuntang Laguna dahil kamakailan lamang ay nakita niya itong lumabas ng tea house. Ngunit tila hindi siya napansin ng dalaga at agad itong sumakay sa sasakyan at mabilis na umalis. Malinaw na iniiwasan kanya. Iyon ang kutob ni Taz, ngunit wala naman siyang maalalang ginawang mali upang layuan siya ni Odi. Alam niyang hindi niya dapat pilitin ang dalaga, ngunit nag-aalala na talaga siya. Nagpasya siyang puntahan ito sa tea house upang makausap. Palabas na siya ng opisina nang masalubong niya si Oreo. Seryoso ang mukha nito. At higit sa lahat, wala itong hawak na lollipop. Kapag hindi ito nag-aasal na parang bata, talagang nakakatakot itong tingnan. Saan ka pupunta? Tanong ni Oreo. Kay Odi. Bakit?
Napailing si Oreo at hinila siya pabalik sa opisina. Huwag kang pupunta kay Odi. Hindi ngayon. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan kong. May nangyayari na hindi mo alam, putol ni Oreo. Sabihin mo nga sa akin, Taz. Hindi ka na ba marunong gumamit ng social media? Napakamot siya sa ulo. Hindi na masyado. Ano ba ang meron? Sa halip na sumagot ay binuksan ni Oreo ang laptop niya. Panoorin mo ito. Lumapit si Taz at napadiretso ng tayo nang makita ang video sa screen. Isang video kung saan buhat-buhat niya si Odi sa parking lot. Sino ang kumuha niyan? Hindi ko alam, sagot ni Oreo. Pero may kutob ako. Isang babaeng nagsisimula sa letrang N at nagtatapos sa letrang A. Nanlisik ang mga mata ni Taz. Si Natasha. Malakas ang hinala ko. Agad niyang tinawagan si Natasha. Ako ba ang sinundan mo? Ikaw ba ang nag-video sa amin ni Odi at nag-upload nito? Nakalimutan mo na ba? Reporter ako, sagot ni Natasha nang may pangutya. Madali para sa akin ang mangalap ng impormasyon. Nalaman kong ang babaeng kinahuhumalingan mo ngayon ay ang babaeng sumikat dahil sa pagkamatay ng nobyo niya. Naisip ko lang, ano kaya ang iisipin ng mga tao kapag nakita nilang ang akala nilang tapat na babae ay may bagong ka-flirt na pala? Nagtagis ang mga bagang ni Taz. Makinig kang mabuti, Natasha. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Dahil kung muli mong guguluhin ang buhay namin ni Odi, hindi ko alam kung ano ang maaari kong gawin. Natatakot ba ako sa iyo? Hindi. Nanginginig na sagot ni Natasha. Magaling, malamig na sagot ni Taz bago pinutol ang tawag. Napailing si Oreo. May mga taong sadyang mahilig manggulo. Ipinaliwanag nito na isang linggo nang kumakalat ang video at kamakailan lamang ay naipost iyon sa fanpage ni na Odi at Pluto kaya lalo itong kumalat. Binasa ni Taz ang mga komento. Mga masasakit na salita laban kay Odi. Nanginig ang kanyang mga kamay sa galit. Isinara ni Oreo ang laptop. Huwag mo nang basahin. Huminga ng malalim si Taz. Kailangan kong makausap si Odi. Mag-ingat ka. Kilala na kayo ngayon. Wala akong pakialam. Paano ang pelikula? Hindi mahalaga iyon ngayon, mariing sagot niya. Mas mahalaga na maprotektahan ko si Odi. Napangiti ng bahagya si Oreo. Ganito ang paraan para makaganti sa mga taong tulad nila. Huwag ninyo silang pansinin at maging masaya kayo. Napabuntong hininga si Taz, ngunit unti-unti siyang kumalma. Tinapik niya ang balikat ng kaibigan. Salamat, pare, iwinasiwas lang ni Oreo ang kamay. Sige na. Puntahan mo na si Odi. Ikaw na umiibig na Ginoo. Dahil hindi alam ni Taz kung saan hahanapin si Odi, nagpa siya muna siyang magtungo sa tea house. Kung sakaling wala roon ang dalaga, lalakasan na lamang niya ang loob na hanapin ito sa bahay ni Nagardo. Pagdating niya sa tea house, nagtaka siya nang mapansing may nakaparadang sasakyan sa parking lot, ngunit nakapaskil sa pinto ang karatulang sarado. Sumilip siya sa loob mula sa salaming pinto. Doon niya nakita si Odi nakausap ang isang matandang mag-asawa na tila galit na galit. Labis ang pagkagulat ni Taz nang makita niyang biglang sinampal ng matandang babae si Odi. Napayuko na lamang ang dalaga habang patuloy itong sinisigawan ng ginang. Hindi man niya marinig ang usapan ng mga ito, malinaw sa kanya na mabigat ang galit na ibinubuhos ng matanda. Nanggagalaiti si Taz sa nasaksihan. Hindi niya hahayaang may manakit kay Odi kahit pasabihing matanda iyon. Kinalampag niya ang pinto, ngunit tila walang nakakapansin sa kanya. Mabuti na lamang at nakita niya si Sylvester, isa sa mga empleyado ng tea house. Sininyasan niya itong buksan ang pinto. Noong una ay nag-alangan ang lalaki, ngunit sa huli ay sumunod din ito. Ang kapal ng mukha mo. 1 taon pa lamang mula nang mamatay ang anak ko, may lalaki ka na agad. Galit na sigaw ng matandang babae. At malinaw na narinig iyon ni Taz. Napadiretso siya ng tayo. Kung ganoon, ang matandang mag-asawa ay ang mga magulang ni Pluto. Malamang ay napanood na rin ng mga ito ang kumakalat na video nila ni Odi. Hon, kumalma ka muna, saway ng matandang lalaki sa asawa. Kumalma? Paano ako kakalma matapos ang napanood natin? Galit na sagot ng ginang. Muli nitong hinarap si Odi at tinusok ang noo ng dalaga.
Hindi ko akalaing magagawa mong bastusin ang alaala ng anak ko, Odi. Dahil sa ginawa mo, pinagtatawanan na siya ng ibang tao. Nakikipamuhay ka na agad sa ibang lalaki. Gaano nakatagal? O baka naman habang buhay pa ang anak ko, ay may nakahanda ka ng kapalit niya? Nag-angat ng tingin si Odi. Halatang nasasaktan ang kanyang mga mata. Hindi po totoo iyon, Mama. Wala akong ibang lalaki. Huwag mo akong tawaging Mama. Putol ng ginang, saka muling sinampal ng malakas si Odi. Sa pagkakataong iyon ay pumutok na ang gilid ng labi ng dalaga at bahagyang dumugo. Alam ni Taz na hindi siya dapat makialam, ngunit nang makita niya ang dugo sa labi ni Odi at ang muling pagtaas ng kamay ng ginang, hindi na siya nakatiis. Agad siyang humarang sa harap ni Odi. At siya ang tumanggap ng malakas na sampal. Napapikit si Taz sa bigat ng hampas. Kung siya na isang lalaki ay nasaktan sa ganoong lakas ng sampal, paano pa kaya si Odi? Hindi pa niya alam kung ilang beses nang nasaktan ang dalaga. Sapat na iyon upang tuluyang magliyab ang kanyang galit. Saglit na napuno ng katahimikan ang tea house hanggang sa unti-unting makabawi sa pagkagulat ang lahat. Ikaw ba ang lalaking kasama niya sa video? Tanong ng matandang lalaki. Ikaw ang si Fortu, ang may-ari ng Devlin Films. Opo ako nga, magalang pa ring sagot ni Taz kahit pinipigilan ang galit. Nagpalipat-lipat ng tingin ang ginang sa kanila ni Odi bago tumawa ng mapait. Ito na ang patunay na totoo ang mga chismis. May ipinalit ka na nga sa anak ko. Napabuntong hininga si Odi, tila pagod na. Wala po kaming relasyon ni Taz, Ginang Sarmiento. Hindi iyan ang nakikita ko, malamig na sagot ng ginang. Mukhang masayang-masaya ka na sa buhay mo ngayon at nakalimutan mo nang magluksa para sa anak ko. Kasalanan po ba na maging masaya si Odi? Hindi napigil ang tanong ni Taz. Taz, saway ni Odi. Namula ang mukha ng ginang sa galit. Ano ang sinabi mo? Sa lahat ng paggalang po, naniniwala akong karapat dapat maging masaya si Odi, mariing sagot ni Taz habang kuyom ang mga kamao. Nakikiramay po ako sa pagkawala ni Pluto. Ngunit sana po ay huwag ninyong ipagkait kay Odi ang karapatan niyang magpatuloy sa buhay. Hindi po nangangahulugang habang buhay siyang magluluksa dahil lamang wala na si Pluto. Halos manginig ang ginang sa galit. Hindi ako papayag na gamitin ang pangalan ng anak ko sa anumang pelikulang gagawin ng kumpanya mo. Tandaan mo iyan. Hon, tama na. Umalis na tayo, saway ng matandang lalaki habang hinahatak palabas ang asawa. Pagkaalis ng mag-asawa ay agad na nilapitan ni Taz si Odi. Marahan niyang hinawakan ang mukha ng dalaga. Napamura siya sa isip nang makita ang namamagang pisngi nito at ang sugat sa labi. Gamutin natin yung sugat mo, sabi niya. Ngunit dahan-dahang inalis ni Odi ang kanyang mga kamay at tumakbo paakyat sa ikalawang palapag. Odi! Sir, tawag ni Sylvester at iniabot ang hawak na cold compress. Makakatulong ito. Salamat, taos-pusong sagot ni Taz bago sinundan si Odi sa itaas. Bukas ang pinto ng kwarto nito. Nakita niyang nakaupo si Odi sa may bintana, yakap ang mga tuhod. Odi, gagamutin ko ang sugat mo. Bakit ka ba nagpunta rito, Taz? Tanong nito. Hindi galit ang tono, ngunit puno ng hinanakit. Nag-aalala ako sa iyo. Napanood mo na ang video? Oo, napanood ko. Saan galing iyon? Hindi ko rin alam. Pero pangako ko, aalamin ko kung sino ang gumawa niyon at pananagutin ko siya. Para saan pa? Mapait na sagot ni Odi. Tapos na ang pinsalang nagawa. Parang tinusok ang dibdib ni Taz. Paumanhin. Nagulat si Odi. Bakit ka humihingi ng paumanhin? Hindi mo kasalanan ito. Ako ang may kasalanan. Masyado akong naging komportable sa iyo. Hindi sana ako tumira sa kondo mo kasama ang kambal. Hindi nagustuhan ni Taz ang sinabi niya. Walang may kasalanan dito, sagot niya. Tumahimik si Odi at tumingin sa labas ng bintana. Parang bumabalik na naman ito sa dati nitong malayong tingin. Natakot si Taz. Parang unti-unti na namang nawawala si Odi sa kanya. Umupo siya sa tabi nito at marahang pinihit ang mukha ng dalaga. Inilapat niya ang cold compress sa namamaganitong pisngi. Napapiksi si Odi. Tiisin mo muna. Tinitigan siya ng dalaga. At biglang pumatak ang mga luha nito.
Masakit ba? Nag-aalalang tanong niya. Tumango si Odie. Mahigit 7 taon kaming magkasama ni Pluto. Bahagi ako ng pamilya nila sa loob ng panahong iyon. Hindi ko maintindihan kung bakit naisip ni Mama na magagawa ko iyon sa kanya. Na magkakaroon ako ng ibang lalaki habang buhay pa ang nobyo ko. Ganito ba kababaw ang tingin nila sa akin matapos ang napakahabang panahon? Muling nakaramdam ng guilt si Taz. Marahil ay nasasaktan din siya. Kapag nasasaktan ang isang tao, minsan ay hindi na siya nakakapag-isip ng maayos. Napahikbi si Odie. Nakokonsensya ako. Bakit naman? Tama ang sinabi niya. 1 taon pa lamang mula nang mamatay si Pluto. Pero heto ako, masaya. Hindi makapaniwala si Taz. Huwag kang makonsensya dahil lang sa masaya ka ngayon, Odie. Karapat-dapat kang maging masaya. Yumiling si Odie. Dapat itinuloy ko na lang ang plano kong umalis. Pumunta sa malayo. Biglang kinabahan si Taz. Tama ka. Wala na si Pluto. Pero ikaw ay narito pa. Buhay ka. Natural lamang na magpatuloy ang mundo mo. Walang masama kung matuto kang maging masaya muli. Ngunit tila hindi siya naririnig ni Odie. Hindi ko man lang naisip ang mararamdaman ng pamilya ni Pluto sa pagiging malapit natin. Hindi na napigilan ni Taz. Hinawakan niya ang mga kamay nito at dahan-dahang ibinaba. Tingnan mo ako, Odie. Walang mali kung makikipaglapit ka sa ibang lalaki. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa alaala ni Pluto. Mas lumakas ang iyak ni Odie. Nagugilty ako, Taz. 1 taon pa lang. Pero hindi ko mapigilang maging masaya kapag kasama kita. Gusto kong nandyan ka sa tabi ko. Pero mali ito. Nagulat si Taz. May puwang pala siya sa puso ng dalaga. Hinding-hindi mali ang nararamdaman mo, mahina niyang sabi. Hindi mali na maging masaya ka sa akin. Kalimutan mo ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga ay ikaw. At ako. Napatingin si Odie sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin, Taz? Mahal kita, Odie. Mahal na mahal kita. Maraming beses na niyang inisip kung paano niya sasabihin ang mga salitang iyon. Ngunit sa huli, napagtanto niyang ang pinakamainam na paraan ay sabihin lamang ang totoo. At patunayan iyon sa bawat pagkakataon. Bahagyang bumuka ang mga labi ni Odie, ngunit wala itong nasabi. Napatingin si Taz sa mga labi nito. Ilang linggo na niyang pinipigilan ang sarili, ngunit tila hindi na niya kaya. Namumula ang ilong ni Odie sa kakaiyak, namamaga ang pisngi at may dugo pa sa labi. Ngunit sa paningin ni Taz, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa mundo. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito at dahan-dahang hinila ang batok ng dalaga palapit. Nang walang pagtutol mula kay Odie, tuluyan na niya itong hinalikan. Banayad. Mabagal. Maingat. Ayaw niyang masaktan ang sugat nito. Ngunit napansin niyang hindi ito tumutugon. Pakakawalan na sana niya ito, iniisip na baka sinasamantala lamang niya ang kahinaan nito. Ngunit biglang ipinulupot ni Odie ang mga braso sa kanyang lieg at tinugon ang halik niya. Mabilis. Mainit. Mahaba. Napadaing si Taz habang hinihila ang dalaga palapit sa kanya. Hinapit niya ang baywang nito at kinandong ang hindi pinuputol ang kanilang maalab na halikan. Salamat, Taz, bulong ni Odie sa pagitan ng mga halik. Maraming salamat. Para bang nawalan ng ulirat si Taz. Ang mga halik ni Odie ay nagpapawala sa kanyang katinuan. Halikan mo lang ako, bulong niya. Muli niyang inangkin ang mga labi nito sa isa pang maalab na halik. Nang hindi niya namamalayang ang unang halik ay maaari ring maging huli. Bakit mo pa rin ako iniiwan, Odie? Naiinis na tanong ni Taz habang sinusundan ang dalaga sa mahabang pila sa sakayan ng bus. Akala ko ay maayos na tayo. Wala namang problema kay Taz kung aalis si Odie dahil alam niyang kailangan nito ng pahinga at bakasyon. Ngunit hindi sa kalagayan nito ngayon. Halatang wala sa sarili ang dalaga at nang huling beses niya itong nakita sa ganoong estado, ilang ulit itong nagtangkang magpakamatay. Natatakot siya na baka maisipan na naman ni Odie na saktan ang sarili at wala siya roon upang pigilan ito. Kaya hindi siya papayag na basta na lamang umalis ang dalaga. Pero kung talagang nais mong umalis, sige. Aalis tayo, desisyon ni Taz.
Marahil ay makabubuti ring makalayo tayo sa mga mapanghusgang mata. Ngunit bigyan mo ako ng isang araw upang magpaalam sa opisina at maipasa ang mga gawain ko sa aking general manager. Malalim na bumuntong hininga si Odie na parabang labis na siyang nairita. Ngunit nang lingunin niya si Taz, bumakas ang pagsisisi sa kanyang mukha. Taz, patawad. Ang nangyari kanina. Hindi dapat nangyari iyon. Napatitig si Taz kay Odie sa matinding gulat. Ang tinutukoy ba nitong nangyari kanina ay ang matagal nilang paghahalikan? 3 oras ang nakalipas habang nasa tea house sila, matagal silang naghalikan. Pagkatapos ay tahimik lamang silang nagtabi hanggang sa makatulog si Odie. Dahil pagod na pagod ito sa pag-iyak, binuhat niya ang dalaga at inihiga sa kama. Pagkatapos ay niyakap niya ito at nakatulog sa tabi nito. Ngunit nang magising siya, nagulat siya nang makitang wala na si Odie. Lalo siyang kinabahan ng pagbaba niya ay nakita niyang kasasakay pa lamang ng taxi ang dalaga, may bitbit na malaking bag. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot iyon upang sundan si Odie. Hanggang sa makarating sila sa bus terminal na iyon na patungong Laguna. Bakit mo ako iiwan pagkatapos mong magpahalik sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni Taz. Napataas ang kanyang boses kaya napatingin sa kanila ang mga nakarinig. Para tuloy silang mga tauhan sa isang pelikula sa paraan ng pagtitig ng mga tao sa kanila. Ngunit walang naging reaksyon si Odie. Inaasahan ni Taz na magagalit ito sa sinabi niya, ngunit nanatiling malayo ang tingin ng dalaga. Tila wala sa sarili. Para bang muli itong nagtayo ng makapal at mataas na pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi. Bumalik na naman siya sa dati. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Taz upang bigyan ng dahilan si Odie na mabuhay muli. Masasayang ang lahat kung babalik ito sa dati nitong magulong damdamin at pag-iisip. Hinala niya, nagkakaganoon ito ngayon dahil sa pagpunta ng mga magulang ni Pluto at sa panunumbat ng mga ito dahil tila masaya na ulit ang dalaga. Kay sarap sana nilang pagsabihan. Odie, pakiusap. Manatili ka sa tabi ko pag susumamo ni Taz. Ni hindi siya nilingon ni Odie nang sumakay ito sa bus. Kaya muli niya itong sinundan, ngunit nagkahiwalay sila ng upuan. Umupo kasi si Odie sa tabi ng isang matabang ginang, kaya napilitan si Taz na umupo sa bakanting upuan sa likuran nito. Dumukwang si Taz upang makita si Odie, ngunit hindi siya hinarap ng dalaga. Odie, mahal. Makipag-usap ka sa akin. Wala na tayong dapat pag-usapan, Taz, sagot ni Odie sa tinig na tila pagod na pagod, sabay buntong hininga. Kahit nasasaktan si Taz sa malamig na pakikitungo nito sa kanya, mas nangingibabaw pa rin ang pag-aalala niya sa dalaga. Nais niyang malaman kung ano ang gumugulo sa isip nito, dahil nais niyang ipaliwanag na walang mali sa damdaming namamagitan sa kanila. Hindi kasalanan ang magmahal muli, Odie, mariing sabi ni Taz. Wala na siyang pakialam kung pinapakinggan man sila ng ibang pasahero sa bus. Kahit hindi na sa akin. Kahit sa ibang lalaki ka pa muling umibig. Walang sinuman ang may karapatang husgahan ka dahil doon. Kahit ang mga magulang ni Pluto. Wala kang ginagawang masama sa anak nila o sa pamilya nila. Hindi makatarungang italika nila sa nakaraan habang buhay. Tama na, pakiusap ni Odie sa basag na tinig. Alam ni Taz na nasasaktan na niya ang dalaga, ngunit kailangan nitong marinig ang lahat ng ito bago pa nito maisipan na sundan si Pluto sa kabilang buhay dahil sa matinding guilt. Marahil ay maaga pa nga ang 1 taon, patuloy niya. Ngunit ano ang gagawin mo sa susunod na 5 taon, Odie? O 10? 15? Patuloy ka pa ring magluluksa kay Pluto. Iyon ang hindi tama. Patawarin mo ang iyong sarili kung napapasaya ka na ngayon ng ibang lalaki. Taz. Saway ni Odie sa galit na tinig. Lalayo ako, Odie. Maghihintay ako sa malayo. Ngunit huwag kang tuluyang mawala sa paningin ko. Hindi kita lalapitan. Nais ko lamang na makita ka kapag dumadalaw ako, pakiusap ni Taz. Nagawa mo ng unti-unting buuin muli ang iyong mundo. Huwag mong hayaang masira iyon. Biglang tumayo si Odie. Tumahimik ka na, Taz. Sigaw nito. Nagulat si Taz sa pagsigaw ni Odie. Ngunit hindi siya nagpatinag. Tumayo siya at sinundan ang dalaga na tila bababa na ng bus. Nahihirapan siyang makalakad dahil may mga nakatayong pasahero sa pasilyo.
At sa kanyang pagkagulat, biglang nagkagulo sa gitna ng bus. Napasinghap ang halos lahat ng tumayo ang isang lalaki na maihawak na baril at hinablot ang isang batang babae na tila nasa 12 taong gulang pa lamang. Ipinulupot nito ang braso sa liig ng bata at itinutok ang baril sa sentido ng dalagita na agad na napaiyak. Ang ginang na tila ina ng bata ay napaiyak din habang nagmamakaawang pakawalan ang kanyang anak. Dumoble ang takot sa dibdib ni Taz dahil hindi siya katabi ni Odie. May 3 lalaking nakatayo sa pasilyo sa pagitan nila. Odie. Pilit siyang sumiksik sa mga lalaki, ngunit natutulak siya paatras dahil nagkukumahog ang mga pasahero na lumayo sa armadong lalaki. Samantalang si Odie ay nanatiling nakatayo, malapit sa maihawak ng baril. Odie. Halika rito. Sigaw ni Taz. Tumahimik kayong lahat. Sigaw ng armadong lalaki. Kapag hindi kayo tumahimik, babarilin ko kayo. Sabay-sabay tayong mamamatay. Kung nais mong magpakamatay, bakit kailangan mo pang mandamay? Naiayamot na tanong ni Odie. Ganoon ka ba kalungkot at kadesperado na kailangan mo pang may makasama sa kamatayan? Pakiramdam ni Taz ay huminto ang tibok ng kanyang puso. Matapang na sinagot ni Odie ang hostage taker. Na para bang wala itong pakialam kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Tama siya. Parang muli nitong isinusugal ang sarili nitong buhay. Nilingon ng armadong lalaki si Odie nang may masamang tingin. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na ikaw ay isang kaawa-awa at malungkot na tao. Napamura si Taz sa loob-loob niya. Halatang sinasadya ni Odie na galitin ang lalaki upang siya ang pagtuunan nito ng pansin. Ginamit niya ang kanyang tangkad at lakas upang itulak at hawiin ang mga tao sa harap niya, ngunit nahihirapan siyang makausad dahil sa nagkakagulong mga pasahero. Marami sa kanila ang nagtatangkang bumaba sa mga bintana. Matapang ka pala, ha? Galit na sigaw ng hostage taker. Gusto mo bang ikaw ang mauna? Binitiwan nito ang batang hostage at itinutok ang baril sa ulo ni Odie. Kung gagawin mo na, hamon ni Odie. Huwag puro salita. Naramdaman ni Taz ang matinding galit, takot, at pag-aalala nang makita niyang nakatutok ang baril sa ulo ni Odie. Binayo niya ang huling lalaking nakaharang sa kanyang daraanan. Kung mamamatay si Odie, marahil ay susunod na rin siya. Talagang malilintikan ka sa akin. Sigaw ng hostage taker. At alam ni Taz na babarilin na nito si Odie. Sa isang iglap, hinila ni Taz si Odie sa kamay. Niyakap niya ito at ipinihit ang kanyang katawan upang siya ang sumalo sa bala. Nararamdaman niya ang matinding sakit sa kanyang likod, kasabay ng sigawan ng mga tao. Hindi kita hahayaang mamatay, bulong ni Taz kay Odie. Narinig at naramdaman niya ang pag-iyak ng dalaga habang sinasalo nito ang kanyang bigat. Sapagkat unti-unti na siyang bumabagsak dahil sa tama ng bala sa kanyang likod. Hindi inaasahan ni Taz na mabubuo muli ang kanyang pamilya matapos ang lahat ng nangyari sa kanya. Nang magising siya sa ospital, ang kanyang mommy at daddy ang nagbabantay sa kanya. Kung naroon pa rin marahil ang pait sa kanyang dibdib, baka nasabi na niya sa mga magulang na ngayon lamang sila nagpunta dahil halos mamamatay na siya. Ngunit sa sandaling iyon, wala siyang ibang naramdaman kundi saya at pananabik na makita muli ang mga ito. Kahit pala nasa hustong gulang na siya, sa huli ay parang isang batang mangungulila pa rin siya sa yakap ng kanyang mga magulang. Ngumiti si Taz kahit nanghihina pa ang kanyang pakiramdam. Mom! Dad! Salamat! Napaluha ang kanyang mommy, samantalang pinisil naman ng kanyang daddy ang pagitan ng mga mata nito upang pigilan ang sariling maiyak. Pagkatapos ay niyakap siya ng mga ito at sabay na humingi ng tawad sa kanya dahil daw sa pagiging pabaya nilang mga magulang. Tinawanan na lamang iyon ni Taz at sinabing maaari pa naman silang bumawi ngayon. Nangako naman ang kanyang mommy at daddy na mas aalagaan siya mula ngayon kahit pa 31 anyos na siya. Sigurado ka bang maayos na ang pakiramdam mo? Tanong ng kanyang mommy. Opo, mom. Parang 100 beses mo na yatang naitanong iyan mula nang magising ako, pabirong sagot ni Taz. Siyempre. Halos mamatay ka. Sagot ng ina. Muli lamang iyong tinawanan ni Taz. Natanggal na ang bala sa kanyang katawan at wala namang tinamaang mahalagang bahagi ng katawan kaya mabilis siyang nakarecover.
Hindi rin niya masisisi ang kanyang ina sa labis na pag-aalala dahil hindi naman talaga biro ang tamaan ng bala. Nakausap na rin niya ang mga pulis at naibigay na niya ang kanyang salaysay. Siyempre, ipinagtanggol niya si Odi na itinuturo raw ng ilang pasahero na nag-udyok sa hostage taker upang magwala. Ipinaliwanag niyang kinuha lamang ni Odi ang atensyon ng armadong lalaki upang pakawalan nito ang bihag na dalagita. Nahuli naman na ang hostage taker. Ayon sa mga kwento ng mga bumibisita sa kanya, tila natulala raw ang armadong lalaki nang makita siyang duguan. Hindi naman pala kriminal ang lalaki, dumaraan lamang ito sa matinding depresyon kaya nawala sa tamang pag-iisip. Nang mabitawan nito ang baril, pinagtulong-tulungan ng ilang pasahero na pigilan at bugbugin ang lalaki hanggang sa dumating ang mga pulis. Sino ba kasi ang babaeng iniligtas mo? Nakasimangot na tanong ng kanyang ina, kahit halatang alam na nito ang sagot. Napangiti si Taz. Ang babaeng mahal ko, Mommy. Matagal bago muling nagsalita ang kanyang ina. Nais kong magalit sa babaeng iyon dahil nasaktan ka dahil sa kanya. Ngunit sino ba ako upang gawin iyon? Nasaktan din naman kita noon. At tiyak na mas masakit pa iyon kaysa sa sugat ng bala na tinamo mo ngayon. Mommy. Umiling ang kanyang ina na para bang pinipigilan siyang magsalita. Nagawa mo kaming patawarin ang daddy mo dahil sa babaeng ito, hindi ba? Marahang tumango si Taz. Ginawa niya akong mas mabuting tao, Mommy. Umiti ang kanyang ina. Nakikita ko nga iyon. Mukhang mabuting impluwensya sa iyo ang babaeng ito. Wala akong dahilan upang magalit sa kanya. Lalo namang walang dahilan upang hindi ko siya tanggapin para sa iyo. Umiti lamang si Taz. Kahit gustuhin pa ng mommy niya si Odi para sa kanya, wala ring saysay iyon kung hindi siya gugustuhin ng dalaga para sa sarili nito. May kumatok sa pinto pagkatapos ay pumasok ang kanyang daddy. Anak, may naglakas loob ng bumisita sa iyo matapos ang isang linggo niyang pagbabantay sa labas ng iyong kwarto, nakangiting sabi nito. Kumunot ang noo ni Taz. Hindi ko po maunawaan, Dad. Ang babaeng iniligtas mo. Araw-araw siyang dumadalaw sa iyo, ngunit hindi siya nagpapakita. Ayaw rin niyang ipaalam sa iyo na pumupunta siya rito. Malakas na kumabog ang dibdib ni Taz. Si Odi. At tila sinadya ng pagkakataon. Pumasok si Odi sa silid. Walang emosyon sa kanyang mukha, ngunit malinaw ang guilt sa kanyang mga mata. Mahigpit nitong yakap ang notebook na mailarawan ng Eiffel Tower sa pabalat. Sinubukang damhin ni Taz ang kanyang sarili. Wala siyang nararamdamang galit o sama ng loob kay Odi sa kabila ng mga nangyari sa kanya. Sa totoo lang, nakahinga pa siya ng maluwag nang makitang ligtas ito. Gusto pa nga niya itong yakapin at halikan muli. May iwan na namin kayo, sabi ng ina ni Taz habang hinahalikan siya sa noo. Nasa labas lamang kami ng daddy mo. Mamaya na ang pagpapakilala dahil mukhang kailangan ninyong mag-usap ng masinsinan. Salamat, Mommy. Nagngitian si Odi at ang kanyang ina bago tuluyang lumabas ang mga magulang niya. Saka lamang tuluyang pumasok si Odi sa loob ng silid. Ngunit nanatili itong nakatayo at nakatingin lamang sa kanya. Tila malapit ng maiyak. Napatawa si Taz at inilahad ang kanyang kamay. Miss na kita, Odi. Hinawakan ni Odi ang kanyang kamay. Marahan niya itong hinila upang maupo sa tabi niya. Isang linggo na akong narito sa ospital. Bakit ngayon ka lamang nagpakita sa akin? Pinisi ni Odi ang kanyang kamay. Patawad. Para saan? Biro ni Taz. Sa tangka mong iwan ako sa pagkakabaril ko habang inililigtas ka o dahil hindi mo pa ako kayang mahalin? Napahikbi si Odi. Sa lahat ng iyon. Kung nasaktan man si Taz, hindi na niya iyon pinansin. Mula nang mahalin niya si Odi, natutuhan niyang unahin ang kaligayahan nito kaysa sa sarili niya. Wala siyang dahilan upang kamuhian ito. Masuyong hinaplos niya ang pisngi ng dalaga upang pahirin ang mga luha nito. Bakit umiiyak ka na naman? Hindi naman malala ang sugat ko. Nakita ko ang notebook kong ito nang pakiusapan ako ni Oreo na magdala ng damit mo noong unang gabi mo sa ospital, paliwanag ni Odi habang iniaangat ang hawak na notebook. Kailan mo pa nalaman ang tungkol sa balak kong magpakamatay? Noong gabing nakatulog ka sa unit ko. Pagkagising ko, nakita ko ang notebook mo sa sofa. Kung ganoon, naiwan ko nga sa iyo ang notebook na ito.
Pero bakit nagsinungaling ka sa akin nang tanungin kita noon? Bumuntong hininga si Taz. Patawad. Natakot lamang ako na baka lumayo ka kapag nalaman mong may nakakaalam ng plano mo. Bakit ka nag-alala sa akin, gayong hindi pa naman tayo ganoon kalapit noon? Nagkibit balikat si Taz. Hanggang ngayon ay palaisipan pa rin iyon sa akin. Pero hindi ko iyon pinagsisisihan. Matagal bago muling nagsalita si Odie. Ilang beses kang napahamak para lamang iligtas ako. Sulit naman ang lahat, mahal. Mahalaga ka sa akin. Isinubsob ni Odie ang mukha sa kanyang dibdib at yumakap sa kanyang baywang. Patawad. Dahil sa aking kahinaan, muntik ka nang mamatay. Labis akong nasaktan sa nangyari sa amin ng mommy ni Pluto. Hindi ko na alam kung ano ang nangyayari sa akin noon. Pakiramdam ko napakasama kong tao. Para bang upang makabawi, kailangan kong sundan si Pluto sa kamatayan. Nagtagis ang mga bagang ni Taz. Paglabas niya ng ospital, talagang kakausapin niya si Ginang Sarmiento. Ngunit sa ngayon, niyakap muna niya ng mahigpit si Odie. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Paano mo nagawang mahalin ang isang babaeng katulad ko? Isang babaeng gustong wakasan ang sariling buhay? Sabi ni Odie. Para akong isang sakunang naglalakad. Baka ikaw pa ang maunang mamatay kaysa sa akin dahil sa kakaligtas mo sa akin. Napatawa si Taz. May nagsabi na rin sa akin yan. Ngunit ano ang magagawa ko? Hindi kita kayang hayaang mamatay. Ikamamatay ko rin iyon. Nag-angat ng tingin si Odie. Ano, masuyong hinaplos ni Taz ang kanyang pisngi. Alam ko na ang pakiramdam mo nang gustuhin mong sundan sa kamatayan si Pluto. Nang makita kitang tinututukan ng baril, nasabi ko sa sarili ko, kung mamamatay ka, magpapakamatay din ako. Parang hindi ko kakayanin na mawala ka sa buhay ko. Kaya patawad kung inisip ko noon na mahina ka. Ang totoo, napakalakas mo. Nagagawa mong bumangon araw-araw kahit nawala sa iyo ang isang malaking bahagi ng iyong pagkatao. Kayong mga dumaraan sa ganoong paghihirap, malalakas kayo. Huwag ninyong isipin na mahina kayo. Kahit gaano pa kagulo ang mundo ninyo, nagagawa ninyo itong lagpasan. Ngunit lalo pa kayong lalakas kung malalampasan ninyo ang depresyon ninyo. Nagawa mo na iyon, Odie. Ipagpatuloy mo lamang. Marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo sa mundong ito. Sabi nga nila, kapag may nawala sa iyo, may darating na kapalit. Hayaan mong ako ang maging pangalawang pagkakataon mo, Odie. Bibigyan kita ng lahat ng pangalawang pagkakataong kailangan mo. Sa pag-ibig, sa pamilya, sa pagkakaibigan. Sabihin mo lamang. Matagal na tinitigan siya ni Odie bago ngumiti habang marahang umiiling. Napakabuti mo para sa akin, Taz. Hindi mo ako nararapat. May itatanong sana si Taz, ngunit hinalikan na siya ni Odie sa mga labi. Siyempre, tinugon niya ang halik nito. Naghalikan sila at nanatili si Odie sa tabi niya hanggang sa makatulog siya. Ngunit nang magising siya, wala na ito. Isang litrato lamang ang iniwan ni Odie para kay Taz. Sa larawan, nakatalikod si Odie at suot ang pulang t-shirt na may nakasulat. Magiging maayos ang buhay ko. Nakakatawang nagsimula ang kwento nila nang makita ni Taz si Odie nang umiti sa ospital. At nagtapos ng halikan siya nito sa ospital din habang siya naman ang naka-confine. Tunay ngang isa siyang babaeng parang sakunang naglalakad. At walang katulad. Naramdaman ni Odie ang marahang pagyugyog sa kanyang mga balikat. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang nakakunot noong mukha ni Gardo. Ninisian niya ang kakambal. Kamusta, kambal kong kapatid? Miss na miss kita. Diyos ko, Odie. Bakit ka natulog dito sa labas ng bahay? Hindi makapaniwalang tanong ni Gardo habang tinutulungan siyang makatayo. Pinagpag ni Odie ang mga damong dumikit sa kanyang damit. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pangangati. Hindi ko alam na umalis pala kayo. Nawawala kasi ang mga susi ko. Nakapanhik ako sa gate, ngunit hindi ko naman mabuksan ang bahay. Kaya dito na lamang ako natulog sa labas. Sana man lang tinawagan mo ako. Napatawa si Odie. Alam ko namang ika-5 anibersaryo ninyo ni Snooki kagabi, kaya ayaw kong makaabala. Lumagpas ang tingin niya sa kapatid at ngumiti sa hipag na kabababa pa lamang ng sasakyan. Magandang umaga, Snooki. Bahagyang nagulat si Snooki nang makita siya,
Ngunit agad din itong lumapit at mahigpit siyang niyakap. Odie! Miss na miss kita. Muli na namang natawa si Odie. Mabuti pa ang hipag ko, sinabing nami-miss ako. Ang kakambal ko naman, puro sermon ang ibinungad. Mukhang hindi yata siya masaya na makita ako. Hindi totoo iyan, agad na kontra ni Gardo sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Miss na miss kita, bunso kong kapatid. Pabirong kinurot ni Odie ang tagiliran nito. Anong bunso? Sabay lang tayong ipinanganak. Nauna ako ng 1 minuto, sabi ni Mommy. Napailing na lamang si Odie habang nakangiti. Hindi talaga nagbabago si Gardo. Hanggang ngayon ay ayaw pa ring magpatalo sa kanilang mga argumento. Nasaan nga pala ang mga bata? Tanong niya. Nasa bahay ni Mommy, sagot ni Snooki. Iniwan muna namin sila roon kagabi. Sa totoo lang, susunduin niya sana namin sila ngayon. Magpapahinga muna sana kami ni Gardo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Odie sa mag-asawa bago siya napangisi. Wow! Mukhang nagkaroon kayo ng pangalawang honeymoon kaya iniwan ninyo ang mga bata kay Mommy. Saan kayo nagpunta? Namula ang pisngi ni Snooki ngunit ngumiti ng pilya at kumindat pa. Sa Palawan. Napakaganda roon. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Sa pagkakataong iyon ay si Gardo naman ang namula at halatang nahiya, dahilan upang mapatawa sina Odie at Snooki. Tumikim si Gardo. Pumasok na muna tayo sa loob bago pa tayo magpatuloy sa kwentuhan. Dala ni Gardo ang mga maleta habang magkaangkla naman ang mga braso ni na Odie at Snooki habang nagkukwentuhan papasok ng bahay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-uusap habang nagkakape sa kusina. Ang tagal mong nawala, puna ni Snooki. Mukhang nag-enjoy ka ng husto sa Paris at nanatili ka roon ng 2 taon. Ngumiti si Odie. Napakaganda ng Paris. Ngunit iba pa rin ang Pilipinas. Nakaka-homesick din pala. Ang trapiko lamang talaga ang hindi ko na-miss dito. 2 taon siyang nanatili sa Paris, France. Kumuha siya roon ng maikling kurso sa pagpipinta upang sariwain ang kanyang hilig. Bagaman nagtapos siya ng fine arts, mas nakatuon siya noon sa pagdidisenyo ng mga t-shirt para sa negosyong itinayo niya. Kaya habang nasa Paris, sinulit niya ang pagkakataong muling magpinta. Gayunpaman, kahit nasa ibang bansa siya, ay patuloy pa rin niyang pinatatakbo ang tea house. Si Daisy ang ginawa niyang operations manager at lingguhan itong nag-ulat sa kanya. Samantala, si Sylvester naman ang bagong taga-disenyo ng kanilang mga t-shirt, ngunit ipinapakita pa rin ito sa kanya ang bawat disenyo para sa pag-apruba. Madalas silang mag-usap ng 3 sa pamamagitan ng messenger. Siyempre, madalas din niyang kausap ang kanyang ina, sina Gardo at Snooki, pati na ang kanyang matalik na kaibigang si Monica. Sinikap niyang bumawi sa kaibigan, lalo na at ninang siya ng anak nitong si Moria. Isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya siyang umuwi na sa Pilipinas. Sigurado akong matutuwa si Monica na nakauwi ka na, masiglang sabi ni Snooki. Buti umabot ka bago ang kaarawan ni Baby Moria. Oo nga, sagot ni Odie. Magtatampo na talaga sa akin ang matalik kong kaibigan kapag hindi ko pa rin nadaluhan ang 2nd kaarawan ng inaanak ko. Hindi na kasi ako nakapunta sa binyag at unang kaarawan niya. Pagkatapos ay nilingon niya si Gardo na kanina patahimik. At syempre, gusto ko ring bumawi sa mga pamangkin ko. Dapat lang, may halong pagtatampong sabi ni Gardo. Wala ka rito nang ipanganak ng asawa ko ang bunso namin. Nakonsensya si Odie. Umalis siya ng bansa noong nagdadalang tao pa lamang si Snooki. Hindi rin siya nakauwi noong unang kaarawan ng pamangkin niya dahil may dinaluhan siyang art exhibit noon. Gardo, ayos lang, saway ni Snooki. Ang mahalaga ay nakabalik na si Odie. Sigurado akong babawi iyan. Itinaas ni Odie ang 2 kamay. Nangangako ako. Babawi ako. Miss na miss ko na sina Tom at Cherry. At syempre, nasasabik na akong makilala ng personal ang inyong munting prinsesa. Baby Tom, Baby Jerry, mukhang naging pasaway yata kayo, nakalabing sabi ni Odie habang pinapanood ang kambal na tinatapakan ang pambalot na papel na may disenyo ng Barbie. Ang gagamitin sana niya upang ibalot ang regalong binili niya para sa nalalapit na kaarawan ni Baby Moria, ang anak ng kanyang matalik na kaibigang si Monica. 4 na taong gulang na ang kambal kaya likas na ang kanilang kakulitan.
Kahit si Tom na dating tahimik ay naging sobrang malikot na rin, habang si Jerry naman ay lalo pang naging pilyo. Dahil dito, lalo tuloy nakalilito ang dalawa. Bukod sa magkamukhang magkamukha, pareho na rin sila ng ugali. Doon muna tumira si Odie kina Gardo at Snooki dahil ginawa ng bodega ang kanyang dating kwarto sa tea house. Naibenta na rin niya ang isa niyang apartment noon upang may pandagdag sa kanyang gastusin habang naninirahan sa Paris. Napasinghap siya nang mapunit ni Jerry ang gift wrapper. Jerry, iyan sana ang ipambabalot ko ng regalo para kay Moria. Sino si Moria? Tanong ni Jerry. Ang anak ni Tita Monica, sagot ni Tom. Napaka-cute niya. Napangiti si Odie at ginulo ang buhok ni Tom. Wow ha! Naalala mo si Moria. Sabi ng mommy ninyo, minsan pa lang ninyo siyang nakikita. Napaka-cute niya, nakangiting sabi ni Tom. Papakasalan ko siya kapag malaki na ako. Ako rin ang magpapakasal sa kanya. Singit ni Jerry na halatang ayaw magpatalo sa kakambal. Napatawa si Odie. Naalala niya noong bata pa sila ni Gardo. Madalas din silang mag-agawan at magpaligsahan. Mukhang may pinagmanahan ang kanyang mga pamangkin. Kung gusto ninyo talagang pakasalan si Moria, kailangan ninyong tulungan si Tita Odie na ibalot ang regalong ito, pang-uto niya. Epektibo ang kanyang paraan. Maya-maya lamang ay tinutulungan na siya ng kambal na balutin ang malaking bahay manika na regalo niya para kay Moria. Hawak ni Tom ang dulo ng pambalot upang hindi ito liparin ng hangin, habang inaabutan naman siya ni Jerry ng adhesive tape. Napakatahimik yata ng dalawang pasaway na iyan, komento ni Gardo habang bumababa ng hagdan. Nasuhulan ko sila, may pagmamalaking sagot ni Odie. Anong isinuhol mo sa kanila? Kapag ako ang nangangako ng laruan, hindi pa rin sila nakikinig sa akin. Hindi laruan ang gusto nila. Kung gayon, ano? Asawa. Ano? Gulat na tanong ni Gardo. Sinabi ko sa kanila na ipapakasal ko si Moria sa kanila kapag tinulungan nila ako, natatawang paliwanag ni Odie, sabay lingon sa kambal. Hindi ba mga bata? Daddy, papakasalan ko si Moria, kumikislap ang mga matang sabi ni Tom. Daddy, papakasalan ko rin si Moria, mabilis na paggaya ni Jerry. Masyado pa kayong bata para magpakasal, sermo ni Gardo sa mga anak bago nilingon si Odie. At ikaw naman, kung ano-ano ang itinuturo mo sa mga pamangkin mo. Paano kung malaman ni Monica na gusto mong ipakasal ang anak niya sa mga anak ko? Sino ang magpapakasal? Tanong ni Snooki habang bumababa ng hagdan, karga ang bunsong si Minnie. Gusto raw pakasalan ni na Tom at Jerry si Moria, natatawang kwento ni Odie na ikinaungo ni Gardo. At itong asawa mo, labis nang nag-aalala. Mommy, gusto ko si Moria, sabi ni Tom. Mommy, ako rin. Dagdag ni Jerry. Natawa si Odie. Kailangan ninyong maging mababait kung gusto ninyo siyang pakasalan. Napakabait na bata ni Moria. Opo, Mommy. Sabay na sagot ng kambal. Nasapo ni Gardo ang noo. Nagkampihan pa kayong dalawa. Baka seryosohin pa ng mga bata ang usapang iyan. Ako naman, gusto ko si Moria, nakangiting sabi ni Snooki. Ayos lang sa akin kung siya ang maging manugang ko balang araw. Lalo itong ikinasimangot ni Gardo. Tinapik ni Odie ang balikat ng kakambal. Mag-relax ka, bro. Nagbibiro lang kami. Usapang bata lamang ito, masyado mo namang siniseryoso. Sige na nga, naiiling na sagot ni Gardo. Nagiging sobra na naman akong mapagprotekta sa mga anak ko. At lalo kitang minamahal dahil dyan, malambing na sabi ni Snooki. Hinila siya ni Gardo palapit at inakbayan. Nakaramdam ng bahagyang inggit si Odie. Napakasaya ni Gardo sa kanyang pamilya. 3 na ang anak nila ni Snooki. Hindi naman siya lubos na malungkot dahil matagal na niyang tinanggap ang pag-iisa. Ngunit may mga sandali pa rin na sumasagi sa kanyang isipan ang nakaraan. Ang panahong muntik na rin siyang maging masaya. Pinakawalan niya ang taong nagbigay sa kanya ng tunay na ligaya at nawala ang pagkakataong makasama ito. Tuwing naaalala niya ang mga pangyayaring naganap 2 taon na ang nakalilipas, tila may humihila sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya pinagsisisihan ang kanyang pag-alis. Noon ay hindi pa siya handang magmahal ng iba bukod kay Pluto. At hanggang ngayon ay hindi pa rin siya sigurado kung darating pa ang panahong magiging handa siya. Ayos ka lang ba, Odie?
Nag-aalalang tanong ni Gardo nang mapansing natahimik siya habang nakatingin lamang sa mag-asawa. May naalala lang ako. Ano iyon? Mausisang tanong ni Snooki. Yumiling si Odie. Ayaw na niyang mag-alala pa ang mga taong mahal niya. Wala naman. Napagtanto ko lamang kung gaano karaming sandali ang hindi ko nasaksihan habang wala ako. Napatawad mo na kaya ako, Taz? Sa susunod na kabanata, muling haharap si Odie sa mga alaala ng kanyang nakaraan, lalo na sa taong minsan niyang minahal, ngunit iniwan. Unti-unti ring mabubuksan ang posibilidad ng muling pagkikita nila ni Taz, isang tagpong maaaring magbalik ng mga damdaming matagal niyang itinago. Kaya abangan natin